Every day, someone, somewhere, is praying for the outpouring of the Holy Spirit. "777", praying at 7 a.m. and 7 p.m., 7 days a week. Paano ba dapat mabuhay bilang isang Kristiyano, lalo na sa mga kabataan natin ngayon? Karamihan sa atin nakikiuso lang, o kaya kung ano napanood natin, yun ang ating ginagawa. Karamihan din sa mga kabataan ngayon ay nadadala ng tinatawag na peer pressures. Paano nga ba mabuhay bilang isang Kristiyano? Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? At paano ba ng Panginoon pinabanggit sa atin ang kanya pong pamantayan? Sa ating pag-aaral ngayon, ating pagtutuunan ng pansin ang may kinalaman sa isang Kristiyanong pamumuhay. Dito lamang sa programang What Jesus Believes. Ayan, makakasama muli natin si Pastor Gatos Pastor sa ating talakayan ngayon. Maraming salamat, Pastor Brian. Kumusta po muli kayo, mga ginigiliw po namin sumusubaybay ng palatuntunan ng What Jesus Believes. Ang hangad po namin ay mapaglingkuran kayo at lalo higit may lapit po namin kayo sa paanan ng ating Panginoon Jesus at masayang namumuhay bilang mga Kristiyano. Ayan, napakaganda po ng talakayan natin, Pastor. Pero bago po natin simulan yan, imbitahan po natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Dakila po naming Diyos, ipinagpapakumbaba po namin ang aming mga sarili sa inyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa bawat pahina na aming pumbubuklatin, ay ipagkaloob din naman po ninyo, Panginoon, sa amin ang karunungan. Maraming salamat sa pagkakataong mag-aral ng Biblia sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Pastor, gusto ko pong simulan ito sa isang magandang tanong, lalo na sa mga kabataan. Ano po ba ang pamantayan ng Panginoon kung paano mabubuhay na isang Kristiyano? Dito, kapatid na Brian, sa Roma 12:1, ganito ang wika ng lingkod ng Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. So dito, Pastor Brian, nababanggit dito ang tinatawag na ahing buhay. At yun ay napapatungkol sa sino mang taong nabubuhay dito. Ang kanyang katawan ay kinakailangan iharap sa Panginoon Diyos. Hindi lamang yon bilang isang ahing buhay, kundi banal. Banal. Na maging kaaya-aya tayo sa Diyos. Ang ibig sabihin, merong pamantayan ng Diyos na hinahangad niya sa isang anak niya, maging lalaki o babae, na iharap niya ang kanyang sarili. Parang sakripisyo, Pastor, no? Sakripisyong malaki ito na mabuhay siyang may kabanalan. Di po ba yung hain, Pastor, ito yung mga tupa na pinapatay sa patayan? Oo. Bakit po inihalin tulad dito, Pastor, ang Sapagkat nung unang panahon, kapag ka pinag-usapan ng paghahandog, kasi may kinalaman ito sa paghahandog ng ating sarili sa Diyos kapag ka ikaw ay naghandog nung unang kapanahunan, ay kinakailangan walang kapintasan. Tungis, ano? Walang dungis ang tupa na yung yahandog doon sa sanktuaryo na pinangangasiwaan na rin ng saserdote. So, paano po ihaharap ang katawan bilang haing buhay sa Panginoon na kalugod-lugod, Pastor? Ito sa aklat ng Roma 12:2, ganito ang sinasabi. Huwag kayong magsiyaon o magsiayon sa sanglibutan ito, kundi mag-iba kayo sa magitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. So isa sa mga paglakad ng matuwid
at banal na inihahandog ang sarili bilang ahing buhay sa harap ng Diyos, ay ang pag-iiba natin ng ating mga pag-iisip at hindi Pag-ayon. sa sanglibutang ito. Sapagkat dito sa sanglibutang ito, ay lahat na ng karumihan ay narito. Kaya nga, tinatugbilin ng ating Panginoon Kristo sa atin, tayo ay mabuhay na narito sa sanglibutan, pero hiwalay sa mga gawa ng sanlibutan. At hindi tayo magsiayon na mag-iba daw tayo ng ating pag-iisip. Pastor, yeah. paano po ba mag-iiba ng pag-iisip? Anong klaseng pag-iisip po ito? Dito sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 2, ang talatay 4. Una, huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang sa kanyang sarili, kundi ang bawat isa naman ay sa iba't iba. Nangangahulugan na ito'y hindi sa pagiging selfish, kundi ang buhay natin ay pagiging selfless. Para sa iba. Para sa iba. So, At ito yung unang bagay na dapat natin matutunan kapag pinag-uusapan na yung papaano tayo mabubuhay ng nararapat. Wala yung kompetisyon, wala yung rivalry, wala yung tinatawag na pagmamataasan, sapagkat hindi yun nakalulugod sa harap ng ating mahal na Diyos. Ganun po pala yun, Pastor. Kaya nga tayo, dito rin sa talatang 5, ganun ding aklat at kapitulo, magkaroon kayo sa inyo ng pag-isip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Ito'y sa wikang English na ginagamit natin ay Christ-likeness. Ibig sabihin kung ano yung ugali at pag-iisip ni Kristo ang siyang ipinamumuhay natin araw-araw. Parang mahirap po pala ito, Pastor. Ano po bang klaseng pag-iisip meron ng Panginoon? Ito ayon sa talata, ang wika, sa katapus-tapusan, mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan, at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito, ayon dito sa aklat ng Filipos 4:8. Sa makatuwid, ang pag-iisip ni Kristo hindi iniuuna ang sarili. Inuuna ang kapakanan ng iba. So, ibig sabihin, Pastor, parang medyo mahirap nga, ano po? Sabi anumang bagay na matuwid, malinis, kaibig-ibig, mabuting ulat, parang hindi po yata ito ang napapakinggan natin ngayon. Parang hindi ito yung iniisip ng mga kabataan natin, Pastor. Ito'y hindi ang normal na pamantayan ng buhay. Magkaiba kasi ang pamantayan na sa Diyos at sa pamantayan ng tao. Ang gusto ng Diyos ay tayo'y mabuhay ayon sa kanyang pamantayan. Kasi kung pamantayan din lang naman tayong pinag-uusapan, ay meron tayong pupwedeng makitang suliranin doon. At merong kakulangan for sure yung bagay na yon. Pastor, mai-apply po ba natin itong mga ganitong uri ng kaisipan sa atin pong paglilibang, sa mga pinanunood natin, sa mga musika natin, sa ating mga paglalaro at mga pagbabasa? Ito po bang pamantayang ito pwede natin gamitin sa ganong paraan? Sa lahat ng aspeto ng buhay, kinakailangan ang pamantayan ng Diyos ay may pamuhay ng isang tao. Hindi pinag-uusapan na rito kung anong relihiyon ka sapagkat iisa lamang ang pamantayan ng Diyos na ipinagkaloob sa kanino mang tao. At ang pamantayan ito ay maging katulad tayo kung papaano mag-isip si Kristo at kung ano yung asal meron siya nung siya ay narito pa sa lupa na ipinamalas sa mga alagad at sa maraming mga tao. May pamantayan din po pa, Pastor, sa pag-iiba ng mga gawa. Marahil ito rin ang katanungan ng ibang mga tao. Pero ang sabi ng Biblia, meron, Pastor Brian. Dito po sa aklat ng 1 Korinto, ang talatay 6:19, o hindi ba ganinyo nalalaman ng inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili. Tuloy ang basa sa 20, sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhati nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Sa makatuwid, ang pinag-uusapan dito yung pagkatao natin.
Dahilan sa ang wika ay ipinapakilala na ito'y templo ng Espiritu Santo na nasa atin, na tinanggap natin mula sa Diyos. Hindi ito, Pastor, atin, ano ho? Hindi ito ating katiwala tayo. Tayo yung mga katiwala ng Diyos sa ating mga katawan. Kaya nga't ang panawagan sa atin luwalhatiin nga natin. Ayun. Okay? Ng ating katawan, ang Diyos. So, ibig sabihin, dala ng ito ang siyang pagubili ng Panginoon. Kung ating babasahin yung 1 Corinto 10:31, mas bibigyan tayo ng malalim na kaisipan hinggil sa paggamit ng ating katawan. Paano po ba, Pastor? Ang sabi, kaya kung kayo'y nagsisikain man, Sisikain. o nagsisiinom man, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. So, Magsisikain. saklaw lahat ng aspeto ng buhay kung papaano tayo mabuhay sa pamantayan ng Diyos bilang mga Kristiyano. Ayan. Pastor, napakaganda po ito. Mga minamahal na kapatid, pag-aralan po natin na may napakaganda po itong bagay na ito. Yung palang pagkain, pag-inom, at ano man ang ating gagawin, kailangan ang direksyon pala ito ay pagluluwalhati sa Panginoon. Ano po yung mga practical, Pastor, na mga bagay na mababanggit nyo tungkol dito? Tungkol sa bagay na ito, sapagkat binigkas ng Diyos sa kanyang mga salita, ang pagkain, o yung likido na iniinom natin, o ano man yung ginagawa natin. Ibig sabihin, nakikipagkaibigan man tayo, at tayo man ay nagtatrabaho sa isang kumpanya, o tayo man ay kumakain sa restaurant, sa fast food, o sa anumang lugar na tayo kakain at magpapasok ng pagkain sa ating mga bibig, alalahanin natin dapat ang primary thinking natin lagi ay makapagbibigay luwalhati sa ating Panginoon Diyos. Sa ngayon, napakarami ng mga tao na pinabayaan at winalang halaga itong bagay nito na kung paano sila makapagbibigay luwalhati sa ating mahal na Diyos. At isa diyan ay tutunghayan natin sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 20, ang talatay 1. Ang alak ay manunuya, ang matapang na alak ay manggugulo, at sino mang napaliligaw sa kanya ay hindi pantas. Sa mga tuwid, Pastor So Brian, yung pong alak, Pastor, pala. yun ay isang likido na pinapasok. Ano man ang wika ang inyong iniinom, ay wika ng Biblia, ay magbigay kaluwalhatian sa Panginoon. Sapagkat alam naman natin ang epekto ng alak. Maging ang siyensya ay pinatutunayan na hindi nagdudulot ng mabuting resulta ang pag-inom ng alak. Lagi pong kahihiyan, Pastor, ano? Disgrasya. Bagamat ang marami sa mga nagsasabi na inumin daw ng tunay na lalaki. Lalaki. Pero dito magkaibang sinasabi ng Biblia. Hindi raw ito nagpapatalino, Pastor. Kundi ang wika, ang sino mang napaliligaw sa kanya ay hindi pantas. Kung hindi ka pantas, so hindi ka marunong. Ano tawag doon? Pastor, yung alak po talagang obvious na nasa Biblia. Paano naman po yung mga paninigarilyo, pagdodroga? Wala naman daw po yun sa Biblia. Yan po ang ating sasagutin sa mga sandaling ito. Kaya mga kaibigan, wag po kayong bibitaw sa atin hong pag-aaral. At susubaybayan po ninyo ang aming pong pagbasa ng mga talata. At meron pong talata dito, Pastor Brian, sa 1 Corinto 3:17. Gusto kong ito'y maging maliwanag din sa ating mga kababayan. Opo. Ang wika, kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. Sa papanong paraan po ba, Pastor, gigibain ng tao ang templo ng Diyos? Ay sa paraan na kapag ka anumang bagay na pinasok sa kanyang bibig, ay makapipinsala ng labis. At ang katawang ito, kapag ka ito'y magkasakit, eventually, pupunta tayo sa hospital at labis ang pagkakasakit, eventually, kamatayan ang idudulot nitong bagay nito. So, dito po, Pastor, kasama, saklaw dito yung droga, yung mga caffeine na pinapasok natin. At marami pang iba. Bakit po, Pastor, ito ay mahalagang pag-aralan, itong mga bagay na hindi dapat sisira sa ating katawan? Sapagkat unang-una sa lahat, yung binasa ko po sa inyo kanina, na ang wika'y, hindi ba ganin nyo nalalaman na kayo ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo? Pero mainam pong basahin natin ang Deuteronomio 14:2. Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos. At
ikaw ay pinili ng Panginoon upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari, na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng lupa. Okay? At huwag kang kakain ng anumang karumal-dumal na bagay. Ano po ba yung mga karumal-dumal na bagay, Pastor? Ito yung mga pagkain binigyan ng pagkakaiba ng Diyos na hindi dapat ipasok sa ating katawan. Kagaya po ng? Halimbawa, dito kapatid na Brian, sa Levitico ang Kapitulo 11 at 7 at 8, ito yung mga talatang nagbibigay ng halimbawa sa mga bagay na dapat nating kainin at hindi kakainin. At in-specify dito ay isang klase ng hayop. At ang baboy, sapagkat may hati ang paa at baak, datapwat hindi ngumunguya, karumal-dumal nga sa inyo. Huwag kayong kakain ng laman ng mga yaan, at ang bangkay ng mga yaon ay huwag ninyong ihipuin, mga karumal-dumal nga sa inyo. Sa makatwid, merong isang halimbawa, pagkakilala na ibinigay ang Diyos Kung ano yung karumal-dumal? na ano yung karumal-dumal na dapat nating iwasan at yung mga bagay na dapat lamang ibigay ng Panginoon sa atin. At yan ay paglilingkod din natin sa mga dati na pag-aaral po natin. So ang dahilan dito, Pastor, sapagkat sinabi ng Panginoon, ito yung karumal-dumal, parang pamantayan na dapat natin sundin. Isa yan sa mga pamantayan na ibinigay ng Diyos pagdating sa mga pagkain sinusubo po natin at pinapasok sa ating katawan. Ay, Pastor, meron din po bang pamantayan sa, halimbawa, sa pananamit o sa iba pang bagay? Meron po mababasa dito sa unang sulat ni Pablo kay Timoteo, Kapitulo 2, ay ang talata ay 9. Gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mainhing damit na may katimtiman at hinahon, hindi ng mahalagang iyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga. Kundi siyang nararapat sa mga babae na magpakabanal sa magitan ng mabubuting gawa. So ang damit na binabanggit dito, Pastor, pala ay ugali, di po ba? At hindi yung nakikita sa panlabas. Bagamat yun ay kinakailangan din natin isaalang-alang sapagkat meron din mga pamantayan ng Diyos na specific na ibinigay sa atin para sa pananamit natin ay doon makikita na ang pag-uugaling na tatago sa ating mga puso. So ibig sabihin, yung sa labas, pag nakikita, parang nakikita na rin yung sa loob. Kasi nagsasalita ang mga bagay na ipinapahayag natin sa panglabas nating kaanyuan. At kaya nga importante din na makita natin dito sa unang Pedro 3:1, ang wika, gayon din naman kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sarili-sariling asawa, upang kung ang ilan ay hindi tumalima sa salita, ay mga hikayat ng walang salita, sa magitan ng ugali ng kanyang asawang babae. So ibig sabihin, Pastor, parang sa ugali pa lamang, mahihikayat mo ng asawa mo kung mapagpakumbaba ka, mapagpasakop. At kung tutuloy natin ang pagbasa sa mga susunod na talata, at sa pagkamasid nila ng inyong ugaling mahinit, ay may takot na huwag sa labas ang kanilang paggayak na gaya ng pagpapahiyas ng buhok at pagsusuot ng mga hiyas na ginto o pagbibihis ng maringal na damit. Kundi ang pagkataong natatago sa puso na may damit na walang kasiraan, ng espiritong maamo at payapa na may malaking halaga sa paningin ng Diyos. Ito yung pagpapahalagang ibinibigay ng Diyos sa tao. Na ang tingin niya, bagamat siya'y pobre, bagamat siya hindi mayaman, walang ari-arian, pero kapag yung pamantayan ng Diyos ay naisasakatuparan sa kanyang buhay, walang pagsalang, ay nakalulugod siya sa harap ng ating mahal na Panginoon Diyos. Pastor, ano po ang maipapayo ninyo sa ating pong mga tagapakinig? Paano po ba nila masusunod ang lahat ng mga pamantayang ito? Pastor Brian, akin lamang bibigyan ng pansin ng mga bagay na ito na napakahalaga kapag ang pinag-usapan ay pamantayan ng Diyos. Kayo pong mga sumusubaybay ng palatuntunan ito, ito po'y panawagan ng Diyos na bilang Kristiyano ay kinakailangan mayroong pagkakaiba kung papaano po tayo mabuhay. Maging sa ating mga kinakain, maging sa ating mga iniinom, o ano man ang ating ginagawa, ay kinakailangan may sakatuparan ang kabutihan ng Diyos para sa atin at may pamalas natin sa tao na tayo nga ay mga Kristiyanong tinubos ng dugo ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya nga't lalakad tayo na merong kainhinan at hindi sa pagmamayabang at hindi tayo nagsisikap kung paano natin na dadaigin ang ating kapwa, kundi makikipagsalamuha tayo ng naayon sa sinabi ng ating Panginoong Diyos. Napakaganda po, Pastor. At sa mga minamahal po namin tagapakinig, pakinggan po ninyo ang isang
pagpapakita ng ebidensya ng isang pagbabagong Kristiyano sa pamamagitan ng mga patutuong ito? Ang buhay ko noon ay isa po akong magiinom, sumasama sa mga kabarkada. Ng madaling araw na kami umuwi, tapos lasing. Lahat ng kalayawan ay nagagawa ko sa pagkain, nakakain ko. Ang pananaw ko sa buhay noon parang wala lang, hindi ko nakilala si Jesus kasi nung magsisimba ako, umaalis po ako pagkatapos ng simba doon, labas po kami, niyaya po ako ng mga kabarkada, tapos simba, inuman, tapos parang wala lang sa isip ko yung magsisimba. Tapos pag araw ng Holy Week, sumusunod po kami sa mga santo. Pagkatapos ng prosesyon nun, niyaya kami inom. Tapos inom na naman kami. Ganon. Pero parang pangit, parang wala na ako walang kabuluhan, parang hindi maganda ang dati kong buhay. Ngayon, nakikilala ko si Jesus. So marami po ngayon ang nagbabago marami pong blessing ang natatanggap ko. At tulad ng mga pagbabago, nawawala yung mga pag-iinom ko, mga barkada ko, nang dahil sa aking pananampalataya. So ngayon, nagpapasalamat po ako sa Panginoong Hesukristo na marami siyang blessing. Yung mga pagmumura ko pala dati, ngayon hindi na po ako nagmumura. Nawala na po sa akin nung nakilala ko si Hesukristo. Gustuin ko man yun, pero hindi na. May takot na po ako sa Panginoon. Papasalamat po ako sa pagbabago. Salamat po ako kay Hesukristo, ating manluluwas. Pastor, sa pagpapatuloy po natin, bago po yan, gusto ko pong pasalamatan yung nagpatotoo, no? Napakaganda ng kanyang patotoo ng pagbabagong ginawa ng Panginoon. Pastor, meron din po bang binabanggit tungkol sa paano magiging iba ang isang Kristiyano sa kanya pong pag-uugali? Napakagandang tanong niyan, Pastor Brian. Atin hong tutunghayan ang aklat po ng Efeso. Ang kapitulo po ay 5 sa talatang 1. At atin hong itutuloy ang pagbasa sa mga sumusunod na mga talata. At ang wika, Pastor Brian, kayo nga'y magsitulad sa Diyos na gaya ng mga anak na minamahal. Parang mahirap ito, Pastor, talagang magsitulad sa Diyos. Yun naman ang hangad ng Diyos sa atin. Yun ang talagang pamantayang dapat maabot. At yun ang isa sa mga dapat nating isagawa sa buhay natin. Tutuloy natin ang pagbasa at magsilakad kayo sa pag-ibig. Gaya rin naman ng pag-ibig ni Kristo sa inyo. At ibinigay dahil sa atin ang kanyang sarili na ahin at handog sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Siya ang example. Siya yung nagbigay ng huwaran sa atin. Kung kaya nga't atin hong gawin ang paglakad sa pag-ibig. Sapagkat unang-una, ipinamalas na niya kung paano tayo inibig. Kahit na tayo ang nag-iisang makasalanan sa sanlibutan, ibibigay pa rin ng Panginoong Jesus para tubusin tayo sa pagkakasala. At saka inibig niya, Pastor, ang mga makasalanan at kahit yung mga pumako sa kanya, inibig niya. At walang anumang kagantihan sa kanya. Bagkus nagpatuloy siya sa kanyang pagmamahal at pagkalinga sa mga tao. Ano pa po, Pastor? Ito sa 3, ngunit ang pakikiapid at ang lahat ng karumihan o kasakiman ay huwag naman lamang masambit sa inyo, gaya ng nararapat sa mga banal. Ano po ba, Pastor? Medyo malalim pong Tagalog ito. Ano po ba ibig sabihin ng pakikiapid? Ang pakikiapid, mga kaibigan, ito po yung meron kang asawa at pagkatapos nagkakaroon ka pa ng relasyon sa ibang tao. Ano naman po, Pastor, yung wala pang asawa pero ginagawa na po yung gawaing pang-asawa? Yan din po ay isang uri ng kasalanan na hindi dapat ipamuhay ng isang Kristiyano. Kaya nga't bagamat ito'y naging pangkaraniwan sa ating sosyedad, hindi pa rin po ito sinasang-ayunan ng ating Panginoon Diyos. At sa Biblia ay makikita po natin ang pagbawal ng Diyos sa bawat isa sa atin. At ang sabi sa 4, o ang karumihan man, o ang mga mangmang na pananalita, o ang mga pagbibiro, na di nararapat kundi kayo'y magpasalamat. Sapagkat talastas ninyong lubos na sino mang mapakiapid, o mahalay, o masakim, na isang mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, ay walang anumang
mamanahin sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. Pastor, ano po bang ibig sabihin ng pagbibiro na di nararapat? Meron kasing mga pagbibiro para lang tumawa ang kaibigan mo, below the belt kung minsan ang mga biro. O kaya yung may kabastusan ng kaunti, Kabastusan Pastor? ng kaunti, naapakan ng pagkatao ng tao, Para lang mababa makapagpatawa. ang tingin ng ibang tao sa binibiro mong tao. Yun ay hindi na nakalulugod sa harap ng ating mahal na Diyos. Kaya nag-iingat din tayo sa ating mga pananalita, lalong higit sa kung gusto lang natin magpatawa. Kasi Pastor, pag nakapagbiro ka na, kahit sabihin mong joke lang, masakit pa rin yung Pastor eh. Oo. Ano? At hindi mo na mababawi Hindi sapagkat nakasakit ka na ng damdamin. At dito pa, Pastor Brian, ang wika dito sa 6, huwag kayong madaya ng sinuman ng mga salitang walang kabuluhan sapagkat dahil sa mga bagay na ito'y dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak ng pagsuway at huwag kayong makibahagi sa kanila. At yun yung pinakahuli na huwag kayong Huwag kang makisawsaw. makisawsaw, makisalamuha, at huwag mong dagdagan pa ang kanilang mga ginagawa. Kaya dito, ang Panginoong Diyos ay lubos na ipinamamanhik sa atin ang paglakad ng isang Kristiyano na banal, hiwalay sa anumang nabanggit ayon sa aklat ng Efeso Kapitulo 5. O, Pastor, ano po naman ang inyong huling pananalita sa ating pong mga tagapakinig? Mga kaibigan, ito pong palatuntunan ito ay walang ibang hinangad kundi ang tao ay ilapit sa paanan ng ating mahal na Diyos. Ang tema po natin ay nagsasabi na mahalaga po ang mabuhay tayo bilang isang Kristiyano, hiwalay sa anumang mga kasalanan at hiwalay sa anumang paggawa ng kasamaan. Dito po sa huling talata sa Efeso 5:8, sapagkat nung panahon kayo'y kadiliman, datapwat ngayon kayo'y kaliwanagan sa Panginoon. Magsilakad kayong gaya ng mga anak ng kaliwanagan. Mga kaibigan, mga sumusubaybay ng palatuntunan ito, ang tanging hangad ng Diyos sa atin, tayo'y lumakad, yaong mga tinawag sa liwanag. At nung tayo'y dati nasa kadiliman at tayo'y nasa kaliwanagan, magsiparito tayo sa ating Panginoon at lumakad tayong may kabanalan. Ayan, muli na naman po nating napakinggan ang isang kapanapanabik na pag-aaral tungkol sa Biblia at natutunan natin sa mga sandaling ito na hindi dapat tayo makiayon sa mundo, kundi mag-iba tayo, maging liwanag tayo sa nagdidilim na mundong ito. Ngayon ay pakinggan po natin ang ilan sa mga awiting magbibigay ng mensahe upang lalo nating tanggaping tayo'y maging liwanag. Use me, Father, to go and tell the world
Ayan, napakaganda ng musikang narinig natin. Tunay nga na nakapagbibigay sa atin ng magandang kaisipan tungkol sa Panginoon. Pastor, pwede po ninyo ipanalangin ang atin pong mga tagapanood. Tayo po'y manalangin. Mahabagin po namin Diyos, Ama naming banal na nasa mga langit. Opo. Sadyang kibuti po ninyo sa amin sapagkat muli po ninyong itinuro sa amin ang mamuhay bilang isang Kristiyano sa Yes, mundo ito. Idinadalangin po namin ang aming pong mga sumusubaybay ng Amen. palatuntunan ito. Yes, Lord. Magkaroon nawa sila ng higit na kalakasan at ganun din kalusugan mula sa Yes, inyo Lord. at may pagpatuloy po nila ang paglakad nila bilang mga Kristiyano. Yes, Lord. Alalahanin din ng mga taong sumubaybay ng programang ito na nahihirapan kung paano mamuhay isang Kristiyano. Yes. So ay pagkalooban sila ng kakayahan at sila'y basbasan ng inyong kapangyarihan upang Yes. sila man din ay makalakad ayon sa inyong mga pamantayan. Yes. Ito po ng aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Kaya maraming salamat po, Pastor. At maraming salamat din po sa mga masugid namin, mga taga-subaybay. Muli, iniiwan ko po sa inyong kaisipan na kung ito ang paniniwala ng ating Panginoon at naniniwala ka sa Panginoon, paniniwalaan mo din ang mga bagay na ito tungkol sa Kristiyanong pamumuhay. Hanggang sa muli, ito po si Pastor Brian Tolentino sa programang What Jesus Believes.